Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Kapag tumatamang sakuna o kalamidad sa isang tao, either ma-wipe out ang harm towards property or harm towards person. Ang Pilipino, malakas ang ating sense of coping pagdating sa mga kalamidad. Just as plain and simple as putting a date and a place for protest. Hello! Pinagkatiwala namin ang pera namin sa inyong mga mambabatas. Wala na kayong pakialam kung saan pumunta. Ito mga to, ginagawang pocket money ng mga politiko eh. Lubog pa man sa baha ang maraming komunidad dahil sa hampas ng habagat. Patuloy namang lumulutang ang di matitinag na Pinoy spirit. Nariyan ang bayanihan sa mga rescue at relief operations. Habang tampok naman ang Pinoy humor sa mga social media site. Pero kung taon-taon na ang sakuna at di malayong maulit pa ang trahedya, hanggang kailan magiging waterproof ang mga Pinoy? 5 araw ding hinampas ng habagat ang Kalakhang Luzon dahil sa bagyong Maring. Sa ganitong mga pagkakataon, karaniwan daw mararamdaman, kalungkutan, pagdurusa o kawalang pag-asa. Kapag tumatamang sakuna o kalamidad sa isang tao, either ma-wipe out ang harm towards property or harm towards persons. Ang dating kagad sa tao ay the level of despair. So, ibig sabihin, magiging may level of kalungkutan at yung pagiging desperado na yon minsan will lead to depression. So, yun ang normative curve kapag ang isang tao ay nakakaranas ng natural kalamidad sa kanyang buhay. Subalit ang Pinoy, di tulad ni Maring, madali raw nakaka-move on. Kaya sa gitna ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan, natuto na lang ang mga Pilipinong ika nga maki-dance in the rain. Ang Pilipino, malakas ang ating sense of coping pagdating sa mga kalamidad. Tayo ay sanay sa hirap. Ibig sabihin, yung ating nararanasang kalamidad is part of our day-to-day lives. Kaya mapapansin mo, kapag may dumating pang sakuna sa buhay natin, we just take it with a grain of salt and move on. Idinaan na lang ang problema sa pagpo-post ng mga meme sa online community. Ang pagkakasuspindi ng klase, ikinatuwa pa ng mga netizen. Ang mga nagsipagpasok, ayon sa isang meme, baon lang daw ang hanap. Kaya kahit pader, inaakyat, masuong lang ang baha. Kung di trip maglakad, meron ng edited pictures ng mala-amphibia na jeep, transformer na tri-jet ski at jet ski sa harap ng UST. Pwede! Teka, sinong sasakay dito kung walang pasok ang mga estudyante? Palibasa raw, tao ang turing sa high school students, kaya nauunang makansela ang mga klase. Paano naman daw ang mga college students? Isda? Ang mga manggagawa? Immortal? Sa sipag pangaraw ng mga empleyado dahil sa sweldo, kahit lunod na sa baha, gusto pa rin pumasok sa trabaho. Kaya naman may suggestion ang isa pang meme, magsuot na lang daw ng snorkeling gear, ready to dive na. Bukod sa paglangoy sa baha at pagligo sa ulan, why not drink in the rain? Possible for memes. Kung nagtataka ka kung bakit ganito ang Pilipino, bahain na raw kasi ang Pilipinas simula pa 1904 na pinapakita sa kumakalat na meme na ito. Kaya sa tagal, tulad sa kanta ni Mariah Carey, surely we can make it through the rain. Stay safe, everyone. Isa si Ari sa nakisama sa online trend at gumawa ng sariling version niya ng pelikulang napanood, ang Conjuring, na pinalitan niya ng titulong Conjurain. Ginawa ko siya para makapagbigay ng comic relief or to lighten up the mood ng mga kakilala, kaibigan, most especially yung kapamilya ko na naapektuhan ng baha. Umani na ito ng libong likes at shares. Iba naman ang paraan ng 21 taong gulang na si Katria para maipakita ang malasakit at suporta sa mga biktima ng bagyo. Gumawa siya ng isang poster na may imahe ng watawat at laman ang slogan at tema na the Filipino spirit is waterproof. To spread a more parang positive, really hopeful message for everyone. Tsaka during habagat and during most of the floods, parang lumalabas din yung act of heroism, ganun. And also like to encourage people na, parang matatapos din yung ulan tapos we'll get through it. Naging one of the most viral online posters ang kanyang likha
na nalathala sa website ng Ayala Museum kasama ang mahigit 100 pang posters na may parehong tema. Ayon sa isang sociologist, ang sining ni Katria at iba pang memes online ay nagpapakitang binabasa man tayo ng unos na nanatiling matatag at puno ng pag-asa ang mga Pilipino na malalampasan din nila ito. Waterproof nga, kumbaga. Generally, yung mga naka-upload naman tells you that the Filipino is resilient. Ika nga nila, di ba? May isang post na lumabas nung panahon ni Ondoy, di ba? Tubig ka lang, ako, Pilipino. Ibig sabihin, ang Filipino daw waterproof. Yung mga ganung mga themes would come out for resilience. Pero paalala niya, isa lugar ang biro at maging sensitibo pa rin sa damdamin ng ibang tao. Kapag naman tinitrivialize mo isang bagay, minsan, yung mga tao naman na apektado, minsan will feel slighted kasi nga, mo naman, parang yung kanilang pagdurusa naman ay hindi mo naman binibigyan ng gaanong malalim na pagtingin. Opinyon naman ng urban planner na si June Palafox. Minsan sa sobrang pagbibiro, kinakalimutan na raw bigyang solusyon ang tunay na problema. Not good in the sense na para bang may complacency na. Let we ask ourselves, is the government or are we as Filipinos addressing effectively corruption, criminality, and climate change? Negative in the sense na hindi natin sineryoso yung problema. Simula pa raw noong 2009 nang manalasa ang bagyong Ondoy sa Metro Manila, nasa mahigit 300 na raw ang suhestyon ni Palafox sa gobyerno para hindi bahain ang lugar. Pero tila hindi siniseryoso ng pamahalaan ang kanyang mga ideya. Their best is not good enough. All the plans na nababalitaan ko, they will alleviate the situation, but they will not be able to solve the problem. Hanggat wala pang pangmatagalang solusyon ang pamahalaan sa dilubyong dala ng bawat bagyo, ano pa nga ba ang magagawa ng Pinoy kundi maghintay? Tumulong sa iba at maging masaya habang inaantay ang muling pagsikat ng araw. Ako po si Renzong Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon.